Pag pinapanood ko siya, nagugulat ako. Na for the longest time, hindi ko naiisip na gagawin ko to. Pero ikaw, Kim as yung tao, anong assessment mo sa character, sa role? Like, halimbawa, ang ordinaryong tao kasi nagagalingan sa'yo, ikaw ba, pag pinapanood mo ang sarili mo, hindi naman dahil bubuhatin yung bangko. Yung totoo lang na nafe-feel mo every time na napapanood mo yung sarili mo. Pag pinapanood ko siya, nagugulat ako. Na for the longest time, hindi ko naiisip na gagawin ko to. Ngayon pala, may tamang timing pala sa lahat ng bagay. So I guess, nagpapasalamat din ako sa Dreamscape na binigay nila sa akin tong role na to. And then nag-explore at tumaya sila sa akin as Juliana. Pero kumukulo yung dugo mo sa sarili mo, I mean sa character. Ako, nainis din ako sa kanya. Actually, habang ginagawa ko siya, kaya nga kalaban ko lagi yung sarili ko. Kasi pag umaarte, para ito naman, malina na nga, anuhin mo pa, ganyan, nakakasakit ka na, pero itutuloy mo pa rin. Pero syempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana para pag inarte ko siya, magigalit na talaga kayo. Katulad sa sarili kong as Kim Chiu, nainis din talaga ako sa kanya. Oo. Thank you. And pagpatuloy mo yan dahil iba pala maging masama siya. Iba pala pag kumukulo ang dugo talaga sa isang character. No? Thank you din sa lahat ng mga naka-appreciate at sa mga nagtitweet, nag-ano. At pwede kumabot na gusto kong ipatulfo, di ba? Oo, ipapatulfo. Pupunta na lang kami doon. Pupunta na tayo doon. Reaction, yung mga ganun, umabot na sa ganun yung reaction. Nagiging meme na po siya. Pero masaya naman. At kung masaya sila, masaya din po kami. Kim, naririnig ko to, anong reaction mo rin na next film? Hinog na hinog ka na talaga. Grabe. Wala po. Punong-puno po ng pagpapasalamat yung puso ko ngayon. Punong-puno ng pagmamahal. Parang wala pong paglagyan ang kahit na anong kalungkutan sa puso ko ngayon, kundi buong kasiyahan po. Dahil parang yung takot ko noon is napalitan po ng isang malaking success na hindi namin inakala na magiging ganito nga kalaki yung linlang. Kaya sobra talaga ako. Complete ang kaligayahan mo ngayon. Oo naman. Opo. Don't, if I may share, alam mo ba kung hindi to umere this year, siguro ayun pala yung takot ni Kim. Kasi the day it aired, the night it aired, sabi niyo, Kuya AJ, nakahinga na ako ng malawag. Gusto ko lang mapanood niyo. Parang nagpagpag na siya finally. And then, di ba, Kim, na bihira naman ako mag-text sa mga artista. Pero ito talaga, ang gandang-ganda ako sa talaga tinetext ko sila. The creatives, the directors. So, parang nagmumula ako, putang ina, ang ganda. Ay, ang ganda ng linla. Sorry pala ako. Sorry, pasensya po. So, pinaka-push yung question about the next Vilma Santos. It came from a pillar ng isang nakita niya the pathing. Totoo ba? Oo, excited na ako. So careful ka na sa mga next projects mo, Kim? Tignan natin. Siyempre lahat naman ng mga project na pinagkakatiwala sa akin, alam ko naman hindi siya ibibigay sa akin kung hindi nila pinag-isipang mabuti. Ako naman yung buong 17 years ko dito sa ABS-CBN, sobrang laki ng tiwala ko sa management na inaalagaan talaga nila ako. Kaya nagpapasalamat ako bilang isang kapamilya, of course. And I'm very happy na kung saan man ako ngayon. I'm #forever grateful. Ay, nga happy ka rin na tinatawag ka. The next film. Diyos ko! Yung talagang pinupush nila sa akin sa likuran, di ba? Ay, ako kayo, Ma'am Vilma. Pero hello po. Kasama kami sa trabaho. Sobrang bait po nun. Tsaka, yun. Sana. So ngayon anong sagot? Pag tinanong ko, are you the drama queen? Diyos ko! Huwag kang ganon! Balik tayo